Mapagpalang araw po mga kapanabong, mga future sabongero. Ngayon po ay pag-uusapan natin ay kung paano mabubuksan o mabubukas ang tunay na kakayahan ng ating bloodline na acyl melsimach na i-cross natin sa SBR Claret. Alam naman natin na hindi lang basta dugo o lahi ang nagdadala ng galing sa laban, kundi kung paano natin ma-unlock o mabubuksan o mapapalabas ang tunay na potensyal ng ating mga alagang manok panabong. Kaya sa video na ito ay babahaginan ko kayo ng mga observation tips at kwento kung paano natin mapapaangat ang performance ng ganitong klaseng cross. Unang-una, pag-uusapan natin ay ang kanilang background. Ang background ng ating acyl melsimach ay kilala yan sa tapang, tibay at matinding cutting instinct. Habang yung SBR Claret ay kilala naman sa disiplina, timing at magandang body balance. Kapag pinagsama mo yung dalawang linyada, ang target natin dito ay makuha ang lakas at aggression ng acyl melsimach at pagsamahin sa intelligence at timing ng SBR Claret. Pero tandaan hindi agad lalabas yan. Kailangan ng tamang pag-handle, tamang training at tamang feeding para ma-unlock ang kanilang tinatagong galing. Ngayon, ano ba mga dapat natin gawin para ma-unlock ang kanilang mga potential? Number 1, yung tinatawag na conditioning at handling. Ang unang sikreto sa paglabas ng tunay na kakayahan ay nasa tamang pakikitungo sa manok. Yung iba kasi masyadong maaga pinipilit magkondisyon. Dito sa ganitong cross, mas maganda yung slow build up. Unti-unti mong ilabas ang init at stamina. Ibig sabihin, hindi kailangan araw-araw bugbog sa sparring. Bigyan mo ng panahon makabawi ang katawan, lalo na kung medyo dominant yung acyl blood. Number 2 tips, yung na mga feeding program o pagpapakain. Sa pagkain naman, mas gusto nila ng balanced energy at protein. Pwede kang gumamit ng mixture ng breeder pellets, cracked corn at konting whole oats para sa energy. Importante rin na may vitamins na pang respiration at muscle recovery, lalo na sa panahon ng training. Number 3 tips, environment at handling routine. Kapag masyadong mainit o maingay ang paligid, minsan nai-stress ang manok at hindi lumalabas ang tunay na galing. Mas maganda kung tahimik, malinis at may tamang ventilasyon ang kailang kulungan. Napakasimple lang, di ba? Kung kampante ang manok, mas lalabas ang natural na kumpiyansa niya sa laban. Number 4 tips, observation at timing sa breeding. Hindi lahat ng anak ng ganitong cross ay pare-pareho. Kaya importante yung observation stage. Tingnan mo, alin sa mga anak mas may mabilis, alin ang mas matibay, alin ang mas may timing. Doon mo makikita kung anong trait ng linyada ang mas lumalabas. At yun ang pwede mong i-focus sa susunod na breeding. Sa karanasan ko, itong acyl melsimach na i-cross natin sa SBR Claret, ito ay hindi basta-basta. Pag tama ang handling, makikita mo yung controlled aggression,
Matapang pero may disiplina. Hindi lang sugod na sugod, marunong magbasa ng galaw ng kalaban. At para sa akin, yan ang tunay na galing, na yung marunong lumaban pero may utak. Pero mga kapanabong, mga future sabongero, tandaan nyo, kahit na gaano kaganda ng bloodline ng manok, kung hindi mo alam kung paano i-handle at i-develop, sayang ang lahi. Ang tunay na breeder, marunong magpasensya, marunong magmasid at magbigay ng tamang alaga. Ang ating, tingnan nyo po, kung mapapansin nyo po, ang ating SBR Claret ay merong itlog. Nagkataon po na itong SBR Claret ay 1 year old na po ito. Ito isang bullhen, 1 year old na. Kaya natural lang sa kanya na nangingitlog. Yan. Hindi pa siya nasasampahan ni Asel Mercy Match. Hindi pa po siya nasasampahan. Hindi ko pa sila pinaprepare. At hindi ko pa po pinapakasta si Asel Mercy Match kay SBR Claret. Normal lang po na magkaroon ng itlog si SBR Claret dahil siya ay 1 year old na. Hanggang dito na lang po, mga kapanabong, mga future sabongero. Kung nagustuhan niyo po ang aking pagbibigay ng konting kaalaman, sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po, abangan niyo po ako para sa update ng ating breeding journey. Maraming salamat po.